Hello mga ka-legit Davercards! Isa na naman panibagong updates po natin patungkol po sa issue na kung saan isang netizen nga ang lumapit na dito po sa isang pinagkakatiwalaang senador ngayon. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit na rin ang notification bell for more showbiz updates. Yes, of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at legit Davercards po na laging nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much for always keep watching and trusting this channel. At ngayong araw nga ay pag-uusapan po natin, ito pong naganap na sugod bahay mga kapatid segment kani-kanina lang, kung saan ay talagang natagpuan na ni Jose Manalo yung katapat niya dito sa pagpapatawa. Kasi kanina po, sumugod po sila sa Mabalacat, Pampanga, if I'm not mistaken. At medyo maulan po sa lugar na yon. At isa sa pinaka talagang nakakatawa dito, yung pinamigay po ni Jose Manalo kanina na talagang ikinatawa ng todo nitong si Bossing Vic Sotto is yung mga pako naman na talagang may mga kalawang pa, no? At sobrang tawang-tawa nga sila dun sa isang contestant dahil grabe po yung kanyang pagiging witty at talagang masasabi mo na bagay talaga at napakagaling nilang pumili ng mga contestant, ano? At yun nga, kahit umuulan, still tinuloy pa rin nila yung kanila pong programa ng wala po silang walang eme-eme, no? So ngayon pag-usapan natin to dahil meron pong isang news na nakarating po sa atin, ano, na meron pong isang netizen, no? Kung matatandaan po ninyo na ihatid ko na sa inyo yung mga updates na ito. Isa sa mga updates po na yon is may isang netizen na nagreklamo di umano, no, dito po sa fake bulagta, na kung saan sinasabi niya nga na isa siya sa mga masasabing winner at talagang tumatangkilik dito po sa fake bulagta. Syempre, lahat naman po gustong manalo, 'di ba? At dahil po dito ang mechanics ng game is kailangan mong i-scan yung pong kanilang QR na yon. And then pag ikaw po yung parang basta ganun yung kanilang kanilang instruction, hindi naman tayo nanonood nun kaya hindi natin alam. So dahil po dito may mga nakarating pong balita sa atin na yung mga netizen na ito na hindi lang po isang lumilitaw na nangyari sa kanya to, no? Dahil mas marami pa po na mga lumilitaw kasi parang nag-i-encourage pa ang ilan na lumitaw na rin yung iba pang hindi pa nabibigyan. At isa sa mga nabalitaan natin na dudulog na daw di umano sila dito po kay Senator Rapi Tulfo. So papatulpo na nila ang fake bulagta. My God, what happened? So ang Itbulaga dahil sa reklamo ng nagpakilalang winner sa portion nilang Quick Response Quick Reward o QR ay kinuha namin ang side nila sa pamamagitan ng legal counsel, spokesperson nilang si Attorney Maggie Abraham. Inalam na ni Attorney Maggie sa stop ng reklamo ng winner na yon. Ipinaliwanag nga niya, eto na, kasi alam niyo naman po itong si Attorney Maggie, talagang siya ang spokesperson ng TAPE. Never pong haharap ang TAPE Incorporated sa media or sa mga interview. Talagang ganun po sila, hindi talaga sila humaharap. We do not know. Sabi dyan, inalam ni Attorney Maggie sa stop ang reklamo ng winner na yon. Ipinaliwanag nga niya sa amin na nag-message at tumawag sila sa nasabing winner. May mga kailangan kasi silang details sa kanya pero yun nga daw na ipadala na daw. Sabi po ni Attorney Maggie Abraham Garduque, nagpaliwanag po siya sa media dahil talagang hinihingi yung side nila dahil baka umabot nga naman ito dun sa sukdulan na talaga, 'di ba? Parang baka paimbestigahan sila doon at isa to sa mga pwedeng i-file against them kasi maliwanag na yun po ay isang panluloko, 'di ba? Biruin po ninyo, magpapapremyo kayo, magpapalaro kayo, tapos ang ending hindi nyo naman pala ibibigay dun sa tamang winner, 'di ba? So hindi po yun hindi po yun makatarungan. Sabi po ni Attorney Maggie, pinakita rin sa amin ni Attorney Maggie ang pruweba na nag-message sila sa nasabing winner. So hindi natin alam
Siguro po kung hindi po yun, kasi sabi ng ilan sa mga followers ng fake bulagta, bakit daw kailangan na mag-message pa doon sa mismong Facebook? Nito pong nasabing noon time show na ito, pwede naman daw sila na dumulog or tumawag or mag-text. Sabi po ng isang respondent doon na kung hindi niya ginawa yon hanggang ngayon, hindi pa rin po na ibibigay yung kanya pong premyo. O, diba? Kailangan gagawin mo yung mga drastic move para po makuha mo yung isang hustisya diba? So ngayon naman, bago tayo magpatuloy, of course, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa last update po natin. Maraming salamat po sa inyong mga komento, ha? Sabi ni Best Feel, in your dreams, karma is real for eat bulagta. Fake bulagta. Let's all boycott all sponsor who are with fake bulagta. Ayun. Alam niyo po na talagang nagkakaisa na po ang buong nasyon, no? Ang mga netizen na parang even yung mga products po nila talagang binoboycott na rin, no? Kaya nga yung mga advertisers unti-unti na nagpo-pull out dito Sabi naman po ni Matches Maloney, nababawasan na yung kurakot. Wow! Na magatasan ng 10 million plus yung profit sa advertisers. My God, ito na yata yung pinakamasakit na balita, na biruin po ninyo, milyon-milyon yung kinikita po ninyo noon. Tapos, nung nawala po ang TVJ, biglang-bigla bumulusok pababa yung kanila pong kinikitaan. So malaking adjustment po talagang ginagawa ngayon itong mga to, dahil hindi po mahihigitan yung kanilang kinikita noon sa kinikita nila ngayon, no? Kung inalagaan lang sana nila ang TVJ, hindi nila aabutin yung mga ganitong klase. So, another comments coming from Simplicio Gobres. Dati sikat pa Eat Bulaga, kaso wala na dyan. Ang original na kanta at host at yung saya, nanggagaya pa sila at kinukuha at walang galang sa senior. Tingin nila hindi sila tatanda. E80 TBJ Original Dover Cuts TB5 na kami. Ayun, true. Diba? Yun ang kanilang sinasabi na parang pinaparamdam nila noon sa TBJ na porket nga may edad na ang TBJ, kailangan na nilang magpalit ng another yung mga bata, no? Pero yung mga pinagkukuha naman nila, wala din naman. Ito nga si Yorme, diba? Oh, bata pa ba yan? Matanda na rin si Yorme. Wag silang ano ba sila? Alam nyo, ganun lang talaga kasi hindi sila makaalma 'di ba? Kumbaga parang bigla ka na lang papasok sa eksena tapos papakialaman mo yung 43 years of existence na programa, tapos pagpasok mo mag-ari-arian, di porket ikaw ang producer, ganun na yung asta, 'di ba? Sabi naman po ni Jenny Degukos, magpatawag talaga ng meeting ang usapan. Malapit na tayo mag-close. Ang gawin nyo asarin ang TBJ para lalo sila mayabot sa atin. Total magsisisarado na tayo. Totoo po yan. Alam nyo yung parang ginagawa nila. Niyayamot na lang nila ang TBJ diba? Kasi in reality, wala naman talaga silang supporters. Yung pinakamasakit na katotohanan. So, salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin na related po sa ating latest updates. And of course, kung di pa po kayo nakapag-like, share at subscribe at nakafollow sa aking Facebook page,